Tahimik ang buong bahay. Tanging ang mahinang ugong lang ng electric fan ang maririnig sa loob ng madilim na kwarto. Nakaupo ako sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang asawa kong si Sarah na mahimbing na natutulog habang yakap-yakap ang aming 8 buwang sanggol na si Miguel. Bakas sa mukha ni Sarah ang matinding pagod. Maitim ang ilalim ng kanyang mga mata at kahit sa pagtulog ay nakakunot ang kanyang noo, tila ba bit-bit pa rin niya ang bigat ng buong maghapon. Napabuntong hininga ako. Pilit kong kinakalma ang sarili ko, pero ang totoo, parang may nagbabagang apoy sa loob ng dibdib ko. Sa kamay ko, hawak ko ang aking cellphone. Nakabukas ang isang application kung saan nakakonekta ang maliit na CCTV camera na sadyang ipinakabit ko sa aming sala. Ilang buwan na ang nakakalipas para sana sa kaligtasan ni Miguel. Hindi ko inaasahan na ang mismong camera na iyon ang magpapakita sa akin ng isang katotohanang dudurog sa puso ko. Pinanood ko muli ang video. Pangatlong beses ko na itong inuulit, umaasang baka namamalikmata lang ako, baka sakaling guni-guni ko lang ang lahat, pero malinaw ang kuha, malinaw na malinaw. Sa video, makikita ang nanay kong si Nanay Carmen. Lumingalinga muna siya sa paligid bago mabilis na dinampot ang naiwan kong cellphone sa ibabaw ng mesa. Maya-maya pa, lumabas mula sa kwarto ang kuya kong si Ramon. Tumabi siya kay nanay, nakayuko, pareho nilang tinititigan ang screen ng cellphone ko. Nakita ko ang paggalaw ng mga labi ni Kuya Ramon, tila may binabasang mga numero. At sa background, nakaupo sa silya si Tatay Carding, walang emosyon ang muka, pero dinig na dinig ko ang malamig niyang boses mula sa recording. Bilisan niyo, baka dumating na ang tangang yan. Magkakaproblema pa tayo. Ang tangang yan. Ako ang tinutukoy ng sarili kong ama. Nanginig ang mga kamay ko. Unti-unting tumulo ang luha mula sa aking mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit at panlulumo. Ang pamilyang pinagsilbihan ko buong buhay ko, ang mga taong itinuring kong dugo at laman, ay ninanakawan ako sa sarili kong pamamahay. Higit sa 50,000 piso ang unti-unting nawala sa bank account ko sa loob ng 2 buwan. Pera na pinaghirapan ko. Pera na pinagpuyatan ko sa pabrika. Katumbas ng pawis, dugo at mga araw na hindi ko nakasama ang mag-ina ko. Paano nila nagawa ito? Sariwa pa sa isip ko kung paano nagsimula ang lahat ng kalbaryong ito. 2 buwan na ang nakararaan nang tumawag si tatay mula sa probinsya. Kesyo masama raw ang pakiramdam, gusto raw magpatingin sa ospital dito sa Maynila at baka sakaling makahanap din daw ng trabaho si Kuya Ramon. Bilang anak na lumaki sa tradisyong Pilipino kung saan ang utang na loob sa magulang ay hindi kailanman mababayaran, agad akong pumayag. Binuksan ko ang pinto ng aming maliit na bahay, ang bahay na pinag-ipunan namin ni Sarah ng ilang taon para patuloy silang alagaan. Wala akong narinig na reklamo mula kay Sarah. Siya ang umako ng lahat. Siya ang namalengke, nagluto, naglaba at naglinis para sa 3 dagdag na tao sa bahay habang nag-aalaga ng isang sanggol na laging umiiyak dahil sa pagngingipin. Araw-araw pag-uwi ko galing trabaho, nakikita ko ang asawa kong unti-unting nauupos, habang ang nanay ko maghapong nakatutok sa mga teleserye. Ang kuya ko, walang ginawa kundi maglaro sa cellphone at mag-utos na parang hari. Si tatay, laging nagrereklamo sa timpla ng ulam. Tiniis namin ni Sarah, pamilya ko sila, iyon ang palagi kong sinasabi sa asawa ko tuwing gabi habang minamasahe ko ang mga binti niyang namamanhid sa maghapong pagtayo. Ngingiti lang si Sarah, sasabihing, ayos lang ako, mahal. Matatanda na ang mga magulang mo, intindihin na lang natin. Pero ang pagintindi pala ay may hangganan, at ang hangganang iyon ay nadurog kaninang hapon. Umuwi ako ng maaga dahil umulan ng malakas at nasuspinde ang trabaho namin sa site. Bitbit ko ang paboritong prutas ni Sarah. Gusto ko sana siyang surpresahin at pagpahingahin man lang. Ngunit pagbukas ko ng pinto, isang nakakabinging iyak ni Miguel ang sumalubong sa akin. Dali-dali akong pumunta sa kusina.
Ang eksenang nadatnan ko ay parang isang punyal na itinarak sa dibdib ko. Karga-karga ni Sarah si Miguel sa isang braso habang ang isa niyang kamay ay naghahalo ng kumukulong sabaw sa kawali. Basang-basa ng pawis ang mukha niya at halatang natataranta na dahil sa iyak ng bata na namumula na ang buong katawan. Pero ang nagpainit ng ulo ko ay nang lumingon ako sa sala. Nakaupo si tatay, nanonood ng TV at nakataas pa ang mga paa. Si nanay nag-scroll sa cellphone, paminsan-minsan ay tumatawa pa. Si Kuya Ramon nakahiga sa sofa, nakasuot ng earphones habang naglalaro. Wala ni isa sa kanila ang tumayo para tulungan si Sarah. Wala ni isa ang nag-alok na kargahin ang bata kahit 5 minuto lang para makapag-ayos ang asawa ko. Trinato nilang parang isang bayarang alila ang babaeng pinakamamahal ko. Sa sandaling iyon, namatay ang lahat ng paggalang na natitira sa puso ko. Ibinaba ko ang mga dala ko sa mesa. Ang lakas ng tunog niyon ay sapat na para mapatingin silang tatlo sa akin. Naglakad ako papunta kay Sarah, kinuha ko ang anak namin at niyakap ng mahigpit. Magpahinga ka na, bulong ko sa kanya. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga labi at ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Humarap ako sa pamilya ko, hindi ako sumigaw, pero alam kong sapat ang talim ng boses ko para maramdaman nila ang galit ko. Bukas na bukas din, umalis na kayong tatlo rito sa pamamahay ko. Natahimik sila. Pagkatapos ng ilang segundo, sumabog ang galit ni nanay. Ano? Pinapalayas mo kami? Kaming mga magulang mo dahil lang sa babaeng yan? Wala siyang kasalanan, mariin kong sagot. Pabahay ko ito at hindi ko papayagang tratuhin niyo siyang parang aso sa sarili niyang bahay. Ang yabang mo na sigaw ni Kuya Ramon, bumangon mula sa pagkakahiga. Pera lang ang naiambag mo, lumaki na ang ulo mo. Tiningnan ko sila isa-isa. Doon ko naramdaman na hindi nila ako nakikita bilang anak o kapatid. Nakikita nila ako bilang isang ATM machine na nagkataong humihinga, isang taong responsibilidad silang buhayin. Ngayon, habang pinapanood ko ang video na ito sa dilim, habang unti-unting nagiging malinaw kung paano nila ninanakaw ang pera ko gamit ang sarili kong cellphone, mas tumindi ang determinasyon ko. Hindi na ito simpleng sama ng loob. Ito ay isang pagtatraidor. Sino ang pinapadalhan nila ng pera? Bakit nila ito ginagawa ng patago? At higit sa lahat, anong masamang plano pa ang binubuo ng sarili kong pamilya laban sa akin at sa asawa ko? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon kahit anong pilit kong ipikit ang aking mga mata, bumabalik at bumabalik sa isip ko ang mukha ng aking ina, ng aking ama at ng aking kapatid habang ninanakawan nila ako. Nakatitig lang ako sa kisame ng aming maliit na kwarto, pinakikinggan ang mahina at pantay na paghinga ni Sarah at ng aming anak na si Miguel. Sa bawat paglabas ng hangin mula sa kanilang mga ilong, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking mga balikat. Sila ang buhay ko. Sila ang dahilan kung bakit kinakaya ko ang lahat ng hirap sa trabaho. Pero paano ko sila mapoprotektahan kung ang mismong panganib ay kasama namin sa iisang bubong? At ang masakit pa, kadugo ko mismo ang unti-unting sumisira sa pamilyang binuo ko. Nang sumikat ang araw, pilit kong ibinangon ang aking sarili. Bigat na bigat ang aking katawan, ngunit mas mabigat ang aking puso. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan ko si Sarah na naghihiwa ng mga sangkap para sa almusal. 5:00 pa lang ng umaga, pero gising na siya. Nakita ko kung paano niya pasimpleng kinusot ang kanyang mga mata, halatang kulang na kulang sa tulog dahil nagising na naman si Miguel ng madaling araw. Nilapitan ko siya at niyakap mula sa likod. Ipinatong ko ang baba ko sa kanyang balikat. Naramdaman ko ang saglit niyang pagkabigla bago siya napabuntong hininga at isinandal ang kanyang ulo sa akin. Ang aga mo naman nagising, mahal, malambing niyang sabi. Bagamat may bahid ng labis na pagod ang kanyang boses, magluto lang ako ng kape at sinangag. Gisingin ko na rin sana ang nanay at tatay mo para sabay-sabay na tayong kumain. Nanikip ang dibdib ko sa narinig.
Napakabuti ng asawa ko. Sa kabila ng lahat ng pang-aalipin at malalamig na salitang natatanggap niya mula sa pamilya ko, nagagawa pa rin niyang isipin ang kapakanan nila. Hindi niya alam ang kababuyan at panlilinlang na ginagawa nila sa amin. Wala siyang kamalay-malay na ang mga taong ipinagluluto niya tuwing umaga ay ang mismong mga taong unti-unting inuubos ang pinaghirapan namin. Hayaan mo muna silang matulog, mahina kong tugon. Pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Ikaw, maupo ka muna rito. Ako na ang tatapos niyan. Aangal pa sana siya, pero hinalikan ko siya sa noo at iginiya pa upo sa silya. Pinagmasdan ko siya habang nagtitimpla ako ng kape. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong magpanggap na walang nagbago, na hindi ko pa alam ang lahat dahil kung magpapadalos-dalos ako, baka baligtarin nila ang sitwasyon. Kailangan ko ng mas matibay na pruweba. Kailangan kong makita kung hanggang saan ang kaya nilang gawin. Bago ako umalis patungong trabaho, dumaan ako sa sala. Tulog na tulog pa si Kuya Ramon sa sofa, humihilik pa habang nakabalandra ang mga binti. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi niya, sinadya kong iwan ang dati kong pitaka. Wala itong lamang malaking halaga, iilang barya lang, at isang lumang ATM card na pinablock ko na kagabi pa lang. Gusto kong subukan. Gusto kong makita kung gaano sila kaganid. Nang makasakay ako sa aking lumang sasakyan, hindi muna ako umalis. Ipinar ko ito sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng mangga kung saan hindi nila ako mapapansin. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan muli ang application ng CCTV. Mabilis ang tibok ng puso ko habang nakatitig sa screen. Lumipas ang halos 1 oras. Nakita kong lumabas mula sa kwarto si Nanay Carmen. Nakapantulog pa siya, kinakamot ang kanyang braso habang naglalakad patungo sa kusina. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas na rin si Tatay Carding. Nagising si Kuya Ramon, nag-inat at naupo sa sofa. At doon na nagsimula ang eksenang nagpakulo sa aking dugo. Unang napansin ni Kuya Ramon ang pitaka ko sa ibabaw ng mesa. Mabilis pa sa 4:00 na lumingalinga siya sa paligid, sinisiguradong wala si Sara sa malapit. Nang makitang abala ang asawa ko sa kusina, mabilis niyang dinampot ang pitaka at binuksan. Nakita kong lumapit si Nanay Carmen, nakadungaw rin sa laman ng pitaka. Hinintay kong makonsensya sila. Hinintay kong ibalik ni Kuya Ramon ang pitaka at sabihing, ay, naiwan ng kapatid ko, pero walang ganoong nangyari. Bagkus, nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Kuya Ramon nang makitang barya lang ang laman nito. Inihagis niya ang pitaka pabalik sa mesa, halos may kasamang inis. Nabasa ko ang galaw ng kanyang mga labi. Walang kwenta, barya lang ang laman, mautak na ang gago. Lumapit si Tatay Carding. Tinapik niya sa balikat si Kuya Ramon at may ibinulong. Tumango si Nanay Carmen, mukhang seryosong-seryoso ang pinag-uusapan nila. Inilapit ko ang aking cellphone sa aking tainga at nilakasan ang volume ng CCTV. Dahil tahimik sa bahay, bukod sa tunog ng naghuhugas ng pinggan si Sara sa kusina, malinaw kong narinig ang kanilang pinag-uusapan. Hayaan mo na yan, rinig kong sabi ni Nanay Carmen, puno ng pagkainis ang tono. Ang sabi ko naman sa iyo, doon tayo sa asawa niya kumuha. May naitatagong pera, yang si Sara. Nakita ko noong isang araw, may isiningit siyang sobre sa ilalim ng mga damit ng bata sa aparador. Pambili raw ng gatas at diaper. Inihahanda para kung sakaling magkasakit ang bata. Nanlaki ang mga mata ko. Ang perang iyon ay ang naipon namin mula sa mga pasobre noong binyag ni Miguel. Idinagdag pa ang natipid ni Sara sa araw-araw na budget para sa pamilya. Pera iyon para sa kaligtasan at kinabukasan ng aming anak. Aba, magaling, nakangising tugon ni Kuya Ramon. E paano natin kukunin yon nang hindi niya nalalaman? Palaging nakabantay yang babaeng yan eh. Hindi natin nanakawin, malamig na sabat ni Tatay Carding. Hihingin natin, pagbabayarin natin. Sabihin mo, Carmen,
na kailangan ko ng pambili ng gamot dahil inatake ako ng rayuma at altapresyon. Pataasin mo ang boses mo. Takot sa gulo ang babaeng, yan, bibigay din yan. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig sa loob ng sasakyan. Humigpit ang hawak ko sa manibela hanggang sa mamuti ang aking mga buko. Ang sarili kong mga magulang, ang mga taong nagpalaki sa akin, nagpaplanong takutin at gipitin ang asawa ko para lang makuha ang kakarampot na ipon para sa apo nila. Gusto kong bumaba ng sasakyan. Gusto kong pumasok sa loob ng bahay at sumigaw, ipamukha sa kanila ang lahat ng katarantaduhang nalaman ko. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan kong mahuli sila sa akto. Kailangan kong makita mismo ni Sarah ang tunay nilang kulay para hindi na siya patuloy na magbulag-bulagan sa pang-aabuso nila. Bumalik ako sa trabaho ng araw na iyon, pero literal na lumilipad ang isip ko. Bawat oras, bawat minuto, panay ang sulyap ko sa CCTV app. Halos hindi ko na alintana ang alikabok at ingay sa construction site. Ang tanging naririnig ko ay ang boses ng pamilya ko na nagbabalak ng masama. Pagsapit ng hapon, nangyari ang kinatatakutan ko. 3:30. Nakaupo si Sarah sa sala, karga-karga si Miguel na umiiyak dahil mukhang nilalagnat. Mapula ang pisngi ng anak ko at halatang masama ang pakiramdam. Nakita kong hinahaplos ni Sarah ang noo ni Miguel habang nag-aalalang kinakausap ito. Walang ano-ano, lumabas mula sa kwarto si Nanay Carmen. May hawak siyang kapirasong papel, mukhang reseta o bill mula sa hindi ko malamang lugar. Naglakad siya palapit kay Sarah. Nakasunod sa kanya si Kuya Ramon na humalukip-kip sa gilid ng sofa, nakangisi at nag-aabang. Sarah, matigas na tawag ni Nanay Carmen. Walang bahid ng pagmamahal, walang pag-aalala para sa apo niyang umiiyak. Nag-angat ng tingin si Sarah, bakas ang takot at pagod sa kanyang mga mata. Po, Nanay, ano po iyon? Pasensya na po at maingay si Miguel, nilalagnat po kasi. Papainumin ko lang sana ng gamot. Mamaya na yan. Walang pusong putol ni Nanay Carmen. Inilapag niya ang papel sa mesa. Kailangan ng Tatay Carding mo ng pambili ng gamot. Sumumpong na naman ang rayuma at puso niya. Kailangan namin ng 10,000 ngayon din. May tumawag mula sa ospital. Kailangan na raw bayaran ang lumang utang niya bago siya mabigyan ng bagong gamot. Natigilan si Sarah. Lalo niyang niyakap ang umiiyak na si Miguel. Naku, Nanay, wala po akong ganyang kalaking pera. Ang naiwan lang po ni Ramon sa akin ay sapat lang para sa ulam natin hanggang bukas. Baka po pwedeng antayin na lang nating umuwi si. Huwag mo na akong pinagloloko, Sarah. Biglang tumaas ang boses ni Nanay Carmen. Dinuro niya ang asawa ko. Alam kong may itinatago kang pera sa aparador mo. Pera iyon ng anak ko. Pera ng asawa mo. Kaya pera rin namin yon. Ibigay mo sa akin ang 10,000. Ngayon din. Napaiyak na si Sarah. Litong-lito at takot na takot sa biglaang pagsigaw ng biyenan niya. Nanay, parang awa niyo na po. Pera po iyon ni Miguel. Naipon po namin iyon para sa pambili ng gatas at sakaling magkasakit siya. Nilalagnat po ang bata ngayon. Baka kailanganin ko pong dalhin sa ospital maya-maya. Abat sumasagot ka pa? Sumablay ang kamay ni Nanay Carmen at akmang hahablutin si Miguel mula kay Sarah. Mas inuuna mo pa ang kaunting lagnat ng batang yan kaysa sa buhay ng biyenan mo. Ang damot-damot mong babae ka. Wala kang kwentang manugang. Hoy, mahiya ka naman, sabat ni Kuya Ramon, pandagdag sa pananakot. Nakikitira ka na nga lang sa pamamahay ng kapatid ko, ikaw pa ang may ganang magtago ng pera niya. Kukunin mo ba yung pera doon o ako mismo ang papasok sa kwarto niyo at maghahalungkat doon? Nang makita ko ang tagpong iyon, nang makita ko ang asawa kong nakayuko, umiiyak at pilit na ipinagtatanggol ang anak namin habang pinapalibutan ng sarili kong kadugo, parang may kung anong sumabog sa utak ko. Hindi ko na namalayan kung paano ako nakarating sa aking sasakyan. Basta't ang alam ko,
Nanginginig ang buong katawan ko sa nag-uumapaw na galit. Pinaharurot ko ang sasakyan pauwi. Wala akong pakialam sa mga red light, wala akong pakialam sa mga bumubusinang sasakyan. Isa lang ang tumatakbo sa isip ko. Hindi ko mapapatawad ang sinumang mananakit sa mag-ina ko. Pagdating ko sa tapat ng bahay, narinig ko agad mula sa labas ang hagulgol ni Sara at ang iyak ni Miguel. Dinig na dinig ko rin ang matinis na boses ni Nanay Carmen na nagbabanta. Ibigay mo sa akin ang sobrang yon, kundi itatapon ko ang lahat ng gamit mo sa labas. Pabagsak kong binuksan ang pintuan ng bahay. Umalingaw-ngaw ang pagtama ng pinto sa pader, dahilan upang mapatigil silang lahat. Nakita ko si Sara, nakasalampak sa sahig, yakap-yakap si Miguel habang pinipigilan si Nanay Carmen na sa pilitang inaagaw ang maliit na bag niya. Lahat sila ay napalingon sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Carmen. Si Kuya Ramon ay napaatras ng isang hakbang, namutla. Naglakad ako papasok. Mabagal ngunit mabigat ang bawat hakbang. Nakatitig ako sa kanila. Ramdam ko ang pagbagal ng oras, ang panginginig ng aking mga kamao at ang nagiinit kong mga mata. Anong ginagawa niyo sa asawa ko? Malamig, madiin at mapanganib na tanong ko. Ngunit bago pa makapagsalita si Nanay Carmen para mag-imbento ng kasinungalingan, may narinig kaming malalakas na yabag ng mga lalaking nag-aapura papunta sa aming pintuan. Mga lalaking hindi ko kilala. May mga tattoo sa braso at may matatalim na tingin. Sino ang mga taong ito? At bakit biglang nanginig sa takot si Kuya Ramon nang makita sila? 3 malalaking lalaki ang sapilitang pumasok sa loob ng aming bahay. Ang nauuna sa kanila, isang lalaking may makapal na bigote at tadtad ng tattoo sa leeg ay may hawak na helmet. Ang amoy ng pawis at murang sigarilyo ay biglang pumuno sa hangin, sinasapawan ang halimuyak ng nilulutong hapunan ni Sara. Ang sapatos nilang maputik ay walang pasubaling yumapak sa malinis na sahig na pinaghirapang kuskusin ng asawa ko kaninang umaga. Nanlaki ang mga mata ni Kuya Ramon. Ang kaninang mapang-asar at matapang na anyo na ipinapakita niya kay Sara ay parang bulang naglaho. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at napakapit siya sa sandalan ng sofa, halos hindi makahinga sa matinding takot. Akala mo ba makakatago ka sa amin, Ramon? Umuugong at puno ng banta ang boses ng lalaking may tattoo. Ang bawat hakbang niya palapit ay parang palakol na bumabaon sa dibdib ng pamilya ko. 3 milyong piso. 3 buwan ka nang nagtatago. Ubus na ang pasensya ni boss. 3 milyon. Parang huminto ang ikot ng mundo ko. Ang perang ninakaw nila sa ATM ko, ang mga palusot na kailangan nila ng pera para sa pambili ng gamot, ang pagtatangkang nakawin ang naipon ni Sara para kay Miguel, lahat ng iyon ay hindi para sa pangangailangan. Lahat ng iyon ay para takpan ang utang ni Kuya Ramon sa sugal. Isang utang na kailanman ay hindi ko kayang bayaran kahit magtrabaho pa ako ng 24 oras araw-araw. Napasinghap si Nanay Carmen. Napatakip siya ng bibig habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa mga lalaki. Si Tatay Carding naman ay biglang nanlamig at napatayo, ngunit makikita sa kanyang mukha ang matinding panginginig ng kanyang panga. Lumingon ang lalaki sa akin, tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Siguro napansin niya na ako lang ang hindi umaatras sa kanilang presensya. Ako ang nakatayo sa gitna, humahadlang sa daan patungo sa kusina kung saan naroon si Sara at ang umiiyak kong anak. Sino ka? Ikaw ba ang kapatid na sinasabi ng gagong ito na magbabayad ng lahat ng utang niya? Tanong ng lalaki, tumatawa ng nakakainsulto. Bago pa man ako makasagot, nangyari ang isang bagay na tuluyang pumatay sa anumang natitirang pagmamahal ko sa aking pamilya. Mabilis na lumapit si Tatay Carding sa akin, ang aking ama, ang haligi ng aming tahanan, ang lalaking tiningala ko buong buhay ko ay biglang lumuhod sa aking harapan. Puno ng luha ang kanyang mga mata,
at nanginginig niyang hinawakan ang aking mga kamay. Anak, parang awa mo na, umiiyak na pagsamo ni tatay. Ang boses niya ay basag at desperado. Iligtas mo ang kuya mo, ilabas mo na ang lahat ng pera mo sa bangko. Isanla natin itong bahay niyo ni Sarah. Sige na, pumirma ka na bilang garantor niya para hindi nila patayin ang kuya mo. Isanla ang bahay namin ni Sarah. Ang bahay na pinagpuyatan ko, ang tanging maipapamana ko sa anak ko. Hinihingi niya itong isuko ko para lang iligtas ang lalaking walang ginawa kundi maging pabigat sa mundo. Hinila ko ang mga kamay ko mula sa pagkakakapit ni tatay. Tiningnan ko siya sa mga mata. Wala na akong maramdamang awa. Ang tanging nararamdaman ko ay isang malamig at nakakamatay na kalungkutan. Nakita ko na ang totoong halaga ko sa kanila. Ako ang kalasag. Ako ang isasakripisyo. Ako ang tagasalo ng bala para mabuhay ang paborito nilang anak. Hindi, malamig na sagot ko. Ang boses ko ay tahimik pero sapat para marinig ng lahat sa loob ng kwarto. Wala akong babayaran. Hindi ko utang iyan. At hindi ko isasanla ang bahay ng asawa at anak ko para sa kapritso ng lalaking iyan. Pagkabitaw ko ng mga salitang iyon, parang pinakawalan ang isang demonyo sa loob ng aming sala. Bumangon mula sa pagkakalugmok si Nanay Carmen. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding puot, ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw. Sumugod siya palapit sa akin at pilit akong pinaghahampas sa dibdib. Bawat hampas niya ay may kasamang malulutong na sumpa at sigaw na parang punyal na tumatagos sa kaluluwa ko. Wala kang kwentang anak, wala kang utang na loob. Sarili mong kapatid, hahayaan mong mamatay dahil lang sa pera at sa bahay na ito. Hayop ka, hayop ka. Nakatayo lang ako, tinatanggap ang bawat hampas niya. Hindi ako gumanti, hindi ako umilag. Hayaan kong ilabas niya ang lahat ng itinatago niya sa kanyang puso. Nang mapagod siya, ay bigla siyang umatras. Hiningal siya, at sa sobrang galit, lumabas mula sa kanyang mga labi ang mga salitang matagal na nilang inilihim, mga salitang ginamit niya bilang pinakahuling sandata para durugin ang pagkatao ko. Kaya pala ang tigas ng puso mo, kaya pala wala kang pakialam sa amin. Dahil hindi ka naman namin totoong kadugo, ampun ka lang, pulot ka lang namin sa kalsada noong sanggol ka pa. Kung hindi ka namin kinupkop, matagal ka na sanang kinain ng mga aso sa basurahan. Ngayon mo sabihin sa akin na wala kang obligasyon sa amin. Utang mo ang buhay mo sa amin, kaya bayaran mo ang utang ng kapatid mo. Bumagsak ang matinding katahimikan sa buong bahay. Kahit ang mga sindikatong naniningil ng utang ay natigilan sa matinding rebelasyong isinigaw ng nanay ko. Sa likod ko, narinig ko ang mahinang paghikbi ni Sarah. Alam kong takot na takot siya para sa akin, nasasaktan siya para sa akin. Ampon, pulot, walang dugong nananalaytay. Tiningnan ko silang tatlo. Si nanay na humihingal, si tatay na nakayuko at hindi makatingin sa akin, at si Kuya Ramon na patuloy sa panginginig. Iniisip siguro nila na guguho ang mundo ko sa nalaman ko. Iniisip siguro nila na dahil sa utang na loob na ito, luluhod ako, iiyak at ibibigay sa kanila ang lahat ng gusto nila. Pero imbes na umiyak, isang malamig at mapaklang ngiti ang unti-unting nabuo sa aking mga labi. Ang bigat na matagal ko nang buhat-buhat sa aking dibdib ay parang biglang nawala. Ang kadenang nagtali sa akin sa kanila, sa loob ng 30 taon ay biglang napatid. Matagal ko nang alam na ampun ako, mahinahon, ngunit mariin kong sabi. Nalaman ko iyon noong 2 anyos pa lang ako. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Carmen. Napaangat ng tingin si Tatay Carding, gulat na gulat. Alam ko. At dahil alam ko na hindi niyo ako kadugo, ginawa ko ang lahat. Nagpakakuba ako sa pagtatrabaho. Tiniis ko ang lahat ng paboritismo niyo kay Ramon para lang patunayan na karapat-dapat ako sa pagmamahal niyo. Ginawa ko ang lahat para maging isang mabuting anak.
Humakbang ako palapit sa kanila, hindi na inaalintana ang mga sindikatong nakamasid. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa Diyos na wala ni isang patak ng dugo ninyo ang nananalaytay sa katawan ko. Dahil hindi ko kayang sikmurain na magkaroon ng kadugo na handang isakripisyo ang sariling kapamilya para sa pera. Lumingon ako sa mga lalaking naniningil ng utang. Tiningnan ko sila ng diretso sa mata, walang halong takot. Kunin niyo siya. Gawin niyo kung anong gusto niyong gawin sa kanya. Wala kayong makukuhang ni isang kusing mula sa akin at hinding-hindi ko isasanla ang bahay ko para sa inyo. Nagsimulang magwala si Kuya Ramon. Umiyak siya ng malakas, nagmamakaawa, habang pilit siyang kinakaladkad ng dalawang malalaking lalaki palabas ng pinto. Sumisigaw si Nanay Carmen, nagpupumiglas para tulungan ang paborito niyang anak, habang si Tatay Carding ay napahagulgol na lamang sa sahig. Walang hiya ka, susumpain ka ng langit, sigaw ng nanay ko, habang pinapanood na kinakaladkad si Kuya Ramon. Nang mailabas na si Kuya Ramon at ang naiwan na lamang sa loob ay ang lalaking may tattoo sa leeg, lumingon ito sa akin. May ngiti sa kanyang labi na tila ba natutuwa sa kaguluhang nasaksihan niya. Matalino ka, sabi ng lalaki, pero huwag kang magpapakampante. Kung hindi siya makakabayad sa loob ng 3 araw, babalikan namin ang bahay na ito at sisiguraduhin kong hindi lang siya ang sisingilin namin. Tumalikod ang lalaki at naglakad palabas. Iniwan ang aming pintuan na nakabukas habang umaalingaw-ngaw ang pag-iyak ni Nanay Carmen sa buong paligid. Nang tuluyang mawala ang mga sasakyan ng sindikato, dahan-dahan akong lumingon kay Sara. Hawak pa rin niya ng mahigpit si Miguel, maputlang maputla, ngunit puno ng pagmamahal at pag-unawa ang mga mata niya nang tumitig siya sa akin. Wala siyang sinabing kahit ano. Niyakap lang niya ako ng mahigpit, ipinaramdam na kahit itakwil ako ng buong mundo, narito siya, ang tunay kong pamilya. Pero alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang banta ng sindikato ay totoo at alam kong gagawin ng mga magulang ko ang lahat ng kasamaan para mabawi at mailigtas si Kuya Ramon. Hindi na ito usapin ng sama ng loob. Usapin na ito ng kaligtasan namin ni Sara at Miguel. Humiwalay ako sa pagkakayakap kay Sara. Hinawakan ko ang kanyang magkabilang pisngi at hinalikan ang kanyang noo. Magimpake ka ng ilang damit. Aalis tayo ngayon din. Bago pa man makapagsalita si Sara, biglang tumayo si Nanay Carmen mula sa sahig. Magulo ang kanyang buhok at ang mga mata niya ay parang sa isang taong tuluyan nang nawala sa katinuan. Tumakbo siya patungo sa kusina at nang makabalik siya, may hawak na siyang isang malaking kutsilyo. Itinutok niya ito sa sarili niyang leeg. Kung hindi mo ilalabas ang pera mo para tubusin ang kuya mo, papatayin ko ang sarili ko sa mismong harapan mo at ikaw ang sisisihin ng buong mundo sa pagkamatay ko. Tumigil ang pag-ikot ng aking mundo nang makita ko ang malamig na talim ng kutsilyo na nakadikit sa kulubot na leeg ng babaeng nagpalaki sa akin. Ang liwanag mula sa bumbilya sa aming sala ay tumama sa bakal, tila sumasalamin sa kawalan ng pag-asa at lubos na kabaliwan na bumalot sa buong pagkatao ni Nanay Carmen. Ang kanyang mga mata na dati ay tinitingala ko bilang bukal ng pag-aruga, ngayon ay nanlilisik, puno ng desperasyon at uhaw sa manipulasyon. Sa mga pelikula at teleserye, madalas kong mapanood ang ganitong mga eksena. Ngunit nang mangyari ito sa mismong harapan ko, sa loob ng sarili kong pamamahay, habang yakap ng nanginginig kong asawa ang aming umiiyak na sanggol, walang ibang salita ang makapaglalarawan sa nararamdaman ko, kundi matinding pandidiri at matinding awa. Awa hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko, na naniwalang may natitira pang kapiranggot na pagmamahal ang pamilyang ito para sa akin. Sige, umalis kayo! Basag at nanginginig ang boses ni Nanay Carmen, dinidiin ng bahagya ang kutsilyo hanggang sa makita ko ang kaunting pamumula sa kanyang balat. Kapag humakbang kayo palabas ng pintong iyan, itatarak ko ito.
at dadalhin mo hanggang sa kabilang buhay ang konsensya na ikaw ang pumatay sa sarili mong ina. Napasigaw si Tatay Karding. Gumapang siya sa sahig palapit kay nanay, pilit na inaabot ang kamay nito, ngunit takot na baka lalong magdiin ang patalim. Carmen, huwag! Maawa ka sa sarili mo. Bitawan mo iyan. Lumingon si tatay sa akin. Ang mukha ay basang-basa ng luha at uhog. Anak, parang awa mo na. Ibigay mo na ang gusto ng nanay mo. Nakikiusap ako, maawa ka sa amin. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Sara sa aking braso. Pilit niyang ikinukubli ang mukha ni Miguel sa kanyang dibdib upang hindi makita ng inosenteng bata ang karahasang nagaganap. Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan ng asawa ko. Takot na takot siya. At sino ba naman ang hindi matatakot? Ang buong sitwasyon ay isang bangungot na ginising sa realidad. Huminga ako ng malalim. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging napakabigat, parang mga batong dumadagan sa aking baga. Sa halip na magpatianod sa panik, isang kakaibang lamig ang gumapang sa aking sistema. Ang lamig ng isang taong tuluyan nang nagising mula sa isang mahabang panlilinlang. Tiningnan ko si Nanay Carmen nang diretso sa kanyang mga mata. Hindi ako kumurap, hindi ako umatras. Gawin nyo, tahimik ngunit matigas kong sabi. Natigilan silang pareho. Umwang ang bibig ni Tatay Karding, hindi makapaniwala sa narinig. Maging ang mga mata ni Nanay Carmen ay nagpakita ng saglit na pag-aalinlangan. Inasahan nilang luluhod ako, iiyak, at ibibigay ang lahat ng pera ko para lang iligtas siya. Inasahan nilang tatalab ang kanilang huling alas. Humakbang ako ng isang beses palapit, hindi para agawin ng kutsilyo, kundi para ipamukha sa kanya ang katotohanan. Kung sa tingin ninyo ay madadala nyo pa ako sa ganitong pananakot, nagkakamali kayo. Buong buhay ko, ginamit ninyo ang utang na loob bilang kadena para sakalin ako. Pinaniwala ninyo ako na kulang ako, na kailangan kong bilhin ang pagmamahal ninyo sa pamamagitan ng pera, pagsisilbi at pagtitiis, pero tapos na. Umiling ako, ramdam ang pagtulo ng nag-iisa ngunit mabigat na luha mula sa aking mata. Ang isang totoong ina, kadugo man o hindi, ay hinding-hindi gagamit ng dahas at pananakot sa harapan ng kanyang apo para lang makakuha ng pera. Ang isang totoong ina ay hindi isasakripisyo ang kinabukasan ng isang anak para lang takpan ang mga kasalanan ng isa. Hindi pagmamahal ang nararamdaman nyo para sa akin. Pag-aari, isa lamang akong kagamitan sa paningin nyo. Wala kang pusong hayop ka, humahagulgol na sigaw ni Nanay Carmen, ngunit napansin kong bahagyang lumuwag ang hawak niya sa kutsilyo. Ang kanyang pananakot ay nawalan ng talim nang makita niyang hindi na ako natatakot. Lumingon ako kay Sara. Tiningnan ko ang mga mata ng asawa ko, nagpapalitan kami ng tahimik na pag-unawa. Dahan-dahan kong kinuha ang maliit na bag na naglalaman ng mga damit ni Miguel at ilang mahahalagang dokumento na mabilis na nakuha ni Sara mula sa kwarto kanina. Tayo na, mahal, bulong ko. Inalalayan ko si Sara palayo sa kanila. Humakbang kami patungo sa nakabukas na pintuan. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang pagkawala ng mga kadenang matagal nang nakagapos sa aking mga paa. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hahayaan kong lumaki ang anak ko sa ganitong klaseng pamilya, sabi ko nang hindi lumilingon. Wala na kayong makukuha sa akin. Mula sa araw na ito, isipin niyo na lang na namatay na ang ampon na kinupkop ninyo. Kasabay ng paghakbang namin palabas ng pinto ay ang tunog ng pagbagsak ng metal sa sahig. Binitawan ni Nanay Carmen ang kutsilyo. Humagulgol siya ng malakas. Isang iyak na puno ng kabiguan at galit dahil alam niyang tuluyan na niyang nawala ang kanyang gatasan. Narinig ko rin ang pag-iyak ni Tatay Karding. Tinatawag ang pangalan ko ng paulit-ulit, ngunit tuluyan ko nang isinara ang aking puso. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa amin nang makalabas kami ng gate. Madilim ang kalsada, tanging ang mga ilaw ng poste ang nagbibigay ng liwanag sa aming dinadaanan.
Ang katahimikan ng labas ay isang malaking kabaligtaran sa magulong impyerno na iniwan namin sa loob. Pinagbuksan ko ng pinto si Sarah. Maingat niyang inihiga ang nakatulog na si Miguel sa kanyang kandungan. Bago ko isara ang pinto ng kotse, hinawakan ni Sarah ang kamay ko. Malamig ang kanyang mga palad, nanginginig pa rin. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sa kabila ng sarili niyang trauma, ako pa rin ang inisip niya. Ngumiti ako ng tipid at hinalikan ang likod ng kanyang palad. Ayos na ako. Ngayon, ayos na talaga ako. Sumakay ako sa driver's seat, pinaandar ang makina at hindi na muling lumingon sa bahay na iyon. Ang bahay na ipinundar ko ng maraming taon. Mahirap bitawan ang isang pangarap na itinayo mo mula sa pawis at dugo, ngunit naisip ko, ano ba ang silbi ng isang konkretong bahay kung ang mga nakatira naman sa loob nito ay mga anay na unti-unting ginangat-ngat ang iyong kaluluwa? Kikitain ko ulit ang pera. Makakapagpatayo ulit ako ng bagong bahay. Pero ang kaligtasan ng isip at buhay ng asawa at anak ko ay hindi ko kailanman maibabalik kapag nawasak na. Habang binabaybay namin ang madilim na highway, walang nagsasalita sa aming dalawa. Nakatingin lang si Sarah sa labas ng bintana habang hinihimas ang likod ng aming anak. Ako naman ay nakatutok lang sa kalsada. Sa bawat pag-ikot ng gulong, unti-unting pumapasok sa isip ko ang bigat ng realidad. Tunay na akong ulila. Wala na akong ama, wala na akong ina, wala na akong kapatid. Ang tanging pamilya na lang na mayroon ako sa buong mundong ito ay ang babaeng nakaupo sa tabi ko at ang batang natutulog sa kanyang mga bisig. Sila ang naging lakas ko kanina at sila ang magiging dahilan ko para magpatuloy bukas. 11:30 na ng gabi nang makahanap kami ng isang maliit at murang motel sa kabilang bayan. Kailangan lang namin ng lugar na matutulugan at mapagpapahingahan bago ko asikasuhin ang mga susunod na hakbang, gaya ng pagpapalit ng mga bank account at paghanap ng bagong malilipatan. Nang makapasok kami sa loob ng kwarto, doon na tuluyang bumagsak ang lakas ni Sarah. Umupo siya sa gilid ng kama at nagsimulang humagulgol ng tahimik. Nilapitan ko siya, niyakap ng napakahigpit. Umiyak kaming dalawa. Umiyak kami para sa lahat ng sakit, para sa pagtatraidor, para sa takot, at para sa panibagong simula na walang kasiguraduhan. "Natatakot ako," bulong niya sa kalagitnaan ng pag-iyak. "Natatakot ako sa mga taong naniningil ng utang. Paano kung balikan nila tayo? Paano kung hanapin nila tayo? Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo, pangako ko." Hinahaplos ang kanyang buhok. "Babaguhin natin ang mga numero natin. Hindi na ako babalik sa dating site kung saan nagtatrabaho. Magsisimula tayo mula sa simula kung kinakailangan." Dahan-dahan siyang tumango, pilit na pinapakalma ang sarili. Inayos namin ang tulog ni Miguel sa gitna ng kama at naupo kami sa isang maliit na sofa sa gilid upang pag-usapan ang susunod na plano. Akala namin ay ligtas na kami. Akala namin, sa paglisan namin sa bahay na iyon, iniwan na rin namin ang lahat ng gulo. Ngunit nagkamali kami. Eksaktong 1:00 ng madaling araw, binasag ng isang matinis na tunog ang katahimikan ng kwarto. Nagkatinginan kami ni Sarah. Hindi galing sa akin ang tunog. Galing ito sa kanyang bag. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Sarah ang kanyang cellphone. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang screen. Isang unknown number ang tumatawag. Bumilis ang tibok ng puso ko. Wala kaming pinagsabihan kung saan kami pupunta. Walang nakakaalam ng numero ni Sarah bukod sa mga magulang ko, sa akin at sa iilang kaibigan na alam naming tulog na sa mga oras na ito. Sinagot ko ang tawag at inilagay sa speakerphone. Wala akong narinig na pagsasalita sa kabilang linya sa mga unang segundo. Tanging ang tunog ng mabigat na paghinga at ang ugong ng mga sasakyan sa background. Hanggang sa isang malamig, garalgal at pamilyar na boses ang gumapang mula sa speaker ng telepono. "Akala niyo ba ganun-ganun na lang kayo makakatakas?" "Sino to?" madiin kong tanong.
Pilit kong pinapatatag ang boses ko kahit na sa loob-loob ko ay parang may nagwawalang tambol sa bilis ng kaba. Mula sa kabilang linya, isang pamilyar na tawa ang umalingaw-ngaw. Isang tawa na matagal ko nang kinamumuhian. Ako to, ang paborito mong kuya. Si Ramon. Kumunot ang noo ko. Paano siyang nakatawag? Hindi ba't kinuha siya ng sindikato? Bakit parang napakaluwag ng boses niya? Tila ba hawak niya ang sitwasyon? Paano mo nalaman ang numero ng asawa ko? Anong kailangan mo? Sunod-sunod kong tanong. Ang aking mga mata ay nakapako sa pinto ng aming kwarto. Inaasahang may sisira nito anumang oras. Matalino ka nga sa paghahanap buhay, pero minsan ang tanga mo sa mga simpleng bagay, mapang-asar, nasabi ni Ramon. Nakalimutan mo na ba? Ako ang nag-ayos ng cellphone ni Sarah noong nagloko. Yan nakaraang taon. Nakalink ang account niyan sa email ko. At higit sa lahat, nakalimutan mo rin ba kung sino ang nagdala ng kotse mo sa talyer noong ipinagawa mo ang makina? Nagpakabit ako ng GPS tracker doon. Para sana kapag gusto kong hiramin ulit, alam ko kung nasaan. Kaya alam ko kung nasaan kayo ngayon. Sa isang mumurahing motel sa kabilang bayan. Para akong binuhusan ng isang balde ng yelo. Ang lamig ay gumapang mula sa aking mga paa pataas sa aking batok. Tiningnan ko si Sarah. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Nakatakip ang isang kamay sa kanyang bibig habang ang isa ay mahigpit na nakayakap kay Miguel. At hindi lang ako ang nakakaalam, patuloy ni Ramon. Ang tono ay biglang naging malamig at puno ng banta. Kasama ko ngayon sina boss. Ibinigay ko sa kanila ang lokasyon ninyo. Sabi ko sa kanila, ayaw mong magbayad ng maayos, kaya kunin na lang nila ang asawa at anak mo bilang kolateral hanggang sa pumirma ka sa papeles ng bahay nyo. Wala akong pakialam kung anong gawin nila sa inyo, basta makalaya lang ako. Nanginig ang buong pagkatao ko, hindi sa takot, kundi sa isang matinding puot na hindi ko akalaing kaya kong maramdaman para sa isang taong tinawag kong kapatid. Ibinenta niya ang pamilya ko. Ibinenta niya ang sarili niyang pamangkin sa mga kriminal para lang iligtas ang sarili niyang balat. Tumakbo ako patungo sa bintana ng motel at maingat na sumilip sa siwang ng makapal at maalikabok na kurtina. Sa tapat ng kalsada, sa mismong ilalim ng kumukurap na poste ng ilaw, isang madilim na van ang tahimik na huminto. Bumukas ang pinto nito at 3 anino ang bumaba. Kahit sa dilim, nakilala ko ang hugis ng lalaking may tattoo sa leeg. Tumakbo na kayo o magdasal na lang kayo, bulong ni Ramon bago tuluyang naputol ang linya. Ibinato ko ang cellphone sa kama. Sarah, tumayo ka na. Kunin mo ang bag, ngayon na. Hindi na nagtanong ang asawa ko. Alam niya sa boses ko kung gaano kalala ang sitwasyon. Mabilis niyang isinukbit ang maliit na backpack at kinarga ng mahigpit si Miguel na sa kabutihang palad ay mahimbing pa ring natutulog dahil sa gamot na ipinainom niya kanina. Binuksan ko ang pinto ng kwarto namin. Tahimik at walang tao sa pasilyo. Ang motel na ito ay luma at may fire exit sa likurang bahagi na bumabagsak sa isang madilim na eskinita. Hindi na kami dumaan sa harap kung saan nakaparada ang sasakyan ko. Kailangan ko itong iwan. Ang sasakyang pinag-ipunan ko ng 5 taon, ang unang malaking naipundar ko para sa pamilya ko, ay kailangan kong talikuran dahil ito mismo ang magpapahamak sa amin. Maingat, ngunit mabilis kaming naglakad pababa sa kalawangin at madulas na hagdan ng fire exit. Rinig na rinig ko ang mga yabag at ang mahinang pag-uusap ng mga lalaki mula sa harap ng gusali. Umaakyat na sila patungo sa kwarto namin. Pagbaba namin sa eskinita, sinalubong kami ng amoy ng nabubulok na basura at basang semento. Hinawakan ko ang malamig na kamay ni Sarah at nagsimula kaming tumakbo. Tumatakbo kami sa dilim, iniiwasan ang mga kalat at pusang gala, umaasang hindi kami makagawa ng anumang ingay na magtuturo sa kanila ng aming kinaroroonan. Wala akong tiyak na destinasyon sa isip ko. Ang mahalaga lang ay makalayo kami sa van na iyon,
Makalayo kami sa kamay ng kamatayan na ipinadala ng sarili kong kapatid. Lumipas ang halos kalahating oras na pagtakbo at pagpapalipat-lipat ng kalsada. Nanghina ang mga tuhod ko, hindi dahil sa pagod ng aking katawan, kundi dahil sa pagod ng pagtingin sa kalagayan ng asawa ko. Huminto kami sa isang madilim na waiting shed na walang tao. Umupo si Sarah sa malamig na semento, humihingal habang ipinupunas ang pawis na tumutulo sa mukha ni Miguel. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga binti. Ang kanyang mga paa ay namumula na at may maliliit na sugat dahil sa manipis na tsinelas na suot niya. Lumuod ako sa harapan niya. Kinuha ko ang kanyang mga paa at pinunasan ng mga sugat gamit ang aking panyo. Tumulo ang luha ko. Hindi ko mapigilan. Ako na nagpanggakong poprotektahan siya. Ako pa ang nagdala sa kanya sa ganitong impyerno. Patawarin mo ako, Sarah, umiiyak kong bulong. Patawarin mo ako dahil napangasawa mo ako. Patawarin mo ako dahil dinala ko kayo sa pamilyang ito. Hinawakan ni Sarah ang mukha ko. Pilit niyang inangat ang paningin ko para magtama ang aming mga mata. Kahit pagod at takot, nakita ko ang isang hindi matitinag na katatagan sa kanya. Huwag kang humingi ng tawad, malambing niyang sabi. Walang kasalanan ng pusong nagmahal at kumupkop sa mga taong akala niya ay pamilya niya. Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon, hindi mo kami iniwan. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Pinunasan ko ang mga luha ko at tumayo. Hindi ito ang oras para magmukmok. Kailangan naming umalis sa syudad na ito. Kailangan naming pumunta sa lugar kung saan hindi sakop ng impluensya ng sindikato at ng pamilya ko. Pumara kami ng isang dumadaang jeep patungo sa pinakamalapit na bus terminal. Nang makarating kami roon, sumakay kami sa pinakaunang bus na paalis papuntang norte. Wala na kaming pakialam kung saan eksakto ang destinasyon, basta malayo. Habang umaandar ang bus palayo sa Maynila, nakasandal ang ulo ni Sarah sa aking balikat, tulog dahil sa matinding pagod. Binabantayan ko si Miguel, pinapakiramdaman ang init ng kanyang katawan. Bumaba na ang kanyang lagnat. Tahimik siyang natutulog. Walang kamalay-malay sa kalupitan ng mundong ginagalawan niya. Inilabas ko ang aking bagong bili na keypad phone. Bumili ako nito kanina sa terminal at inilipat ang aking lumang SIM card bago ko tinapon ang lumang smartphone ko para hindi na kami matrack pa. Tiningnan ko ang listahan ng aking mga contacts. Marami akong nakatrabaho, maraming kakilala, pero kakaunti lang ang tunay na kaibigan na handang isugal ang kanilang kaligtasan para sa akin. Tumigil ang daliri ko sa isang pangalan, Mang Ruben. Si Mang Ruben ay isang matandang kapataw ko noon sa construction. Siya ang nagturo sa akin ng pasikot-sikot sa trabaho noong nagsisimula pa lang ako. Tinulungan ko siya nang magkasakit ang asawa niya at simula noon itinuring na niya akong parang tunay na anak. Nagretiro na siya at umuwi sa kanilang maliit na sakahan sa isang liblib na probinsya sa norte. Kung mayroong isang taong tatanggap sa amin at hindi magtatanong ng marami, siya iyon. Nagpadala ako ng isang maikling text sa kanya. Mang Ruben, kailangan ko po ng tulong. Papunta po ako riyan ngayon kasama ang mag-ina ko. Buhay po namin ang nakataya. Hindi nagtagal, nakatanggap ako ng reply. Hihintayin ko kayo sa kanto ng bayan. Mag-ingat kayo anak. Nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas, isang lugar na ligtas. Isang taong mapagkakatiwalaan. Inabot kami ng 7 oras sa biyahe. Nang sumikat ang araw, bumaba kami sa isang maalikabok at tahimik na kalsada. Sariwa ang hangin at malayo sa ingay ng syudad. Sa di kalayuan, nakita ko ang nakaparadang lumang tricycle ni Mang Ruben. Nakatayo siya roon, nakangiti, kumakaway sa amin. Napaiyak si Sarah nang makita siya. Niyakap namin ng mahigpit ang matanda. Wala siyang tinanong. Isinakay niya kami sa tricycle at dinala sa kanyang maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan na napapalibutan ng malalawak na palayan.
Ligtas na kayo rito, sabi ni Mang Ruben habang pinagbubuksan kami ng pinto ng kanyang bahay. Walang makakahanap sa inyo rito. Ako na ang bahala sa inyo. Pumasok kami sa loob ng bahay. Ang amoy ng sariwang kape at nilagang kamote ay nagpadama sa amin ng ginhawa. Ibinaba ko ang mga gamit namin at akmasanang uupo sa silya nang biglang tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Sa loob ng maliit na sala ni Mang Ruben, nakaupo sa isang lumang tumba-tumba ang isang bulto na pamilyar sa akin. Nakatalikod ito sa amin, dahan-dahang umiindayog sa silya. Namilog ang mga mata ko, umurong ang dila ko. Naramdaman ko ang pagkabitaw ni Sarah sa aking braso dahil sa labis na gulat. Huminto sa pagindayog, ang silya, dahan-dahang lumingon ang nakaupo. Ang mga kulubot na mata, ang mapuputlang labi, at ang malamig na tingin na bumalot sa aking kabataan. Bakit ang tagal nyo? Bati ni Nanay Carmen. May kasamang nakapangingilabot ng ngiti sa kanyang mga labi. Parang huminto ang oras sa loob ng maliit na bahay ni Mang Ruben. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang sarili kong mabilis na paghinga at ang mabagal na pag-ugit ng tumba-tumbang inuupuan ng babaeng minsan kong tinawag na ina. Nanay Carmen, ang ginang na nag-alaga sa akin, nagpakain sa akin, at ngayon ay siya ring mismong naghatid sa akin sa mismong pintuan ng kamatayan. Napalunok ako. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Kumurap ako ng ilang beses, umaasang isa lamang itong masamang panaginip na dulot ng labis na pagod. Ngunit nanatili siya roon, nakatitig sa akin gamit ang mga matang walang bahid ng awa. Ang kanyang ngiti ay nakapangingilabot, tila isang demonyong nagtagumpay sa kanyang maitim na balak. Sa bawat segundong lumilipas, unti-unting napapalitan ng matinding puot ang gulat sa aking dibdib. Paano siya nakarating dito nang mas nauna pa sa amin? Paano niya nalaman ang lugar na ito gayong wala naman akong pinagsabihan bukod kay Mang Ruben? Bago pa man ako makapagsalita, bumukas ang lumang pinto ng kusina. Dalawang malalaking lalaki ang lumabas mula sa dilim. Pamilyar ang isa sa kanila, ito ang lalaking may makapal na bigote at tattoo sa leeg na pumasok sa bahay namin kagabi. Hawak ng isa sa mga lalaki ang isang matanda. Nadurog ang puso ko nang makita ko ang kalagayan ni Mang Ruben. Putok ang kanyang labi, may malaking pasa sa kanyang kanang mata at nanginginig ang buong katawan habang nakatali ang kanyang mga kamay sa likuran. Tumulo ang luha sa mga mata ng matanda nang magtama ang aming paningin. Patawarin mo ako, anak, basag at umiiyak na boses ni Mang Ruben. Pinasok nila ang bahay bago pa man kayo dumating. Tinutukan nila ng baril ang asawa ko sa loob ng kwarto. Wala akong nagawa. Umiling ako. Hindi ko siya masisisi. Wala siyang kasalanan sa gulong ito. Ako ang nagdala ng kapahamakan sa kanyang tahimik na buhay. Ibinaling ko ang aking paningin kay Nanay Carmen. Nakaupo pa rin siya ng komportable, tila ba hindi niya nakikita ang dugo ang mukha ng isang inosenteng matanda sa kanyang harapan. Bakit? Nabasag ang boses ko. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking mga kamao. Bakit mo ginagawa ito? Umalis na kami. Iniwan na namin sa inyo ang lahat. Tumayo si Nanay Carmen mula sa silya. Inayos niya ang gusot sa kanyang palda, kalmado, tila ba nasa isang simpleng salusalo lamang. Akala mo ba, ganun-ganun mo na lang kami pwedeng iwan? Akala mo ba madaling takasan ang utang na loob mo sa pamilyang nagbigay sa iyo ng buhay? Hindi ko kayo inutangan ng buhay. Buhay ko mismo ang kinuha ninyo sa akin, sigaw ko. Hindi na alintana kung may makarinig man sa labas. Tumawa ang lalaking may tattoo sa leeg. Inihagis niya ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng kawayang mesa. Sapat na ang drama. Wala akong pakialam sa sumbatan ninyong mag-iina. Nandito kami para sa pera. Itinuro ng lalaki ang envelope. Nandyan ang papeles ng bahay at lupa ninyo nakapangalan sa asawa mo. Pati na rin ang deed of sale at ang special power of attorney na nagpapahintulot sa amin na ibenta iyan para mabayaran ang 3 milyong utang ng magaling mong kapatid. Nakahanda na ang lahat.
Pirma mo na lang at pirma ng asawa mo ang kulang. Tiningnan ko si Nanay Carmen. Ngayon ko lang napagtanto ang kabuuan ng kanyang maitim na plano. Kasabwat siya ng sindikato. Siya mismo ang nakipagkasundo sa mga taong ito. Ipinagpalit niya ako, ang kanyang ampon, kasama ang asawa at inosenteng apo niya para lamang mailigtas ang totoong dugo at laman niyang si Ramon. Ginamit nila ang GPS tracker na inilagay ni Ramon sa kotse ko. At noong nalaman nila na hindi namin dala ang sasakyan, hinalungkat nila ang lumang cellphone ko para hanapin ang mga posibleng taong lalapitan ko. Pumirma ka na, malamig na utos ni Nanay Carmen. Ibinigay ko na kayo sa kanila. Pumayag ang mga boss nila na pakawalan si Ramon kapalit ng pirma mo, kaya huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pumirma ka na para makauwi na tayo ng payapa. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Sarah sa likod ng aking damit. Umiiyak siya ng tahimik. Sinubukan niyang itago si Miguel sa kanyang likuran, pilit na pinoprotektahan ang aming sanggol mula sa mga halimaw na nakapaligid sa amin. Paano kung hindi kami pumirma? Tanong ko. Nakatitig ng diretso sa mata ng lalaking may tattoo. Ngumisi ang lalaki. Binunot niya ang isang baril mula sa kanyang baywang at dahan-dahang ikinasa ito. Ang tunog ng malamig na bakal ay nagdulot ng kilabot sa buong kwarto. Itinutok niya ang baril hindi sa akin, kundi kay Sarah at sa anak kong si Miguel. Simpleng matematika lang iyan, kaibigan, nakangiting sabi ng lalaki. Uutang muna kami ng dugo, uunahin ko ang bata, susunod ang asawa mo, tapos ikaw. At maniwala ka sa akin, hindi madali ang gagawin namin sa inyo. Pipirma ka rin sa huli. Kaya bakit hindi mo na lang pabilisin ang proseso? Nanlaki ang mga mata ni Nanay Carmen nang makita ang baril na nakatutok sa apo niya, ngunit mabilis din itong napalitan ng kawalang pakialam. Tinalikuran niya kami at humalukip-kip, tila naghuhugas kamay sa anumang mangyayari. Ang sarili niyang apo, hahayaan niyang patayin ang inosenteng sanggol para lang sa pera. Ang huling sinulid ng aking pagpipigil ay tuluyan ng napatid. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng takot ko. Nawala ang panghihina ng aking mga tuhod. Nang makita ko ang baril na nakatutok sa pamilya ko, isang primal na pakiramdam ang nag-alab sa buong pagkatao ko. Hindi na ako ang mabait na ampon. Hindi na ako ang asawang laging umiiwas sa gulo. Ako ay isang ama na handang pumatay at mamatay para sa kanyang mag-ina. Pasimple kong iginala ang aking paningin. Sa ibabaw ng lumang kabinet sa di kalayuan, malapit sa pwesto ng lalaking may hawak kay Mang Ruben, nakita ko ang isang mahaba at matalim na itak. Kadalasang ginagamit ito ng matanda sa pagtaga ng buko at paglilinis ng palayan. Sige, huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking boses para hindi nila mahalata ang nag-uumapaw na puot sa aking isip. Pipirma ako. Ibigay niyo sa akin ang papel at ballpen. Huwag ninyong sasaktan ng mag-ina ko. Tumango ang lalaking may tattoo. Ibinaba niya ng bahagya ang baril, ngunit nanatili itong nakahanda. Itinulak niya ang envelope palapit sa akin. Magaling, marunong ka palang makinig. Dalyan mo. Dahan-dahan akong humakbang palapit sa mesa. Pinakiramdaman ko ang bawat galaw nila. Si Nanay Carmen ay nakatingin sa akin, may tuwa sa kanyang mga mata dahil sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang gusto. Ang isang lalaki ay nakahawak pa rin kay Mang Ruben, medyo nakababa ang gwardiya dahil inakala nilang sumuko na ako. Kinuha ko ang ballpen, binuksan ko ang envelope at inilabas ang mga papel. Nanginginig ang kamay kong ipinatong ang dulo ng ballpen sa itinakdang linya para sa aking pangalan. Nakita ko ang anino ng lalaking may tattoo na lumapit ng kaunti para siguraduhing pumipirma nga ako. Ngunit sa halip na isulat ang aking pangalan, buong lakas kong itinusok ang ballpen sa ibabaw ng mesa hanggang sa mabali ito. Kasabay ng pagkabigla nila sa tunog ng nabaling plastik, mabilis akong sumipa ng patalikod, tinamaan ng malakas ang kawayang mesa.
Tumilapon ang mesa at direktang tumama sa tuhod ng lalaking may tattoo. Napasigaw siya sa sakit at nabitawan ng bahagya ang kanyang baril. Hindi ko inaksaya ang pagkakataon. Bago pa man makakilos ang pangalawang lalaki, tumalon ako patungo sa lumang kabinet at mabilis na hinablot ang matalim na itak ni Mang Ruben. Ang malamig na bakal ay kumislap sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Ngunit imbes na itutok ito sa mga sindikato, lumingon ako at inilapat ang talim ng itak sa leeg ng taong hinding-hindi nila inaasahan. Napasigaw si Sarah. Nanlaki ang mga mata ng mga lalaki, maging si Mang Ruben ay napatigil sa pag-iyak. Ang taong nakatayo sa aking harapan, nanginginig, namumutla, at hindi makahinga dahil sa talim na nakadiin sa kanyang balat ay walang iba kundi si Nanay Carmen. Subukan ninyong ikasa ang baril na iyan. Malamig, madilim, at puno ng kamatayang banta ang aking boses. Subukan ninyong humakbang ng isa palapit sa asawa ko. Tinitiyak ko sa inyo, bago nyo pa makalabit ang gatilyo, hihiwalay ang ulo ng matandang ito sa kanyang katawan. Ang malamig na talim ng itak ay mariing nakadiin sa kulubot na leeg ni Nanay Carmen. Naramdaman ko ang mabilis at nagkukumahog na pagtibok ng kanyang pulso sa ilalim ng matalim na bakal. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, putol-putol at amoy na amoy ko ang matinding takot na sumingaw mula sa kanyang buong pagkatao. Ang babaeng ito, na buong buhay ko ay tinitingala ko bilang isang haligi ng aming pamilya. Ang babaeng walang inatupag kundi sigawan, laitin at paalalahanan ako na isa lamang akong pulot na walang kwenta, ay ngayon ay nanginginig at nagmamakaawa sa mismong mga kamay ko. Nanlaki ang mga mata ng lalaking may tattoo sa leeg. Ang kanyang baril ay nanatiling nakatutok sa amin, ngunit ang tiwala sa sarili na kanina lamang ay umaapaw sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng pagkabigla. Hindi niya inasahan ito. Wala sa kanila ang nag-akala na ang isang taong kilala sa pagiging sunod-sunuran at mapagpasensya ay biglang magiging isang halimaw na handang pumatay para sa kanyang pamilya. Bitiwan mo siya, banta ng lalaki. Ngunit ang boses niya ay nawalan na ng dating talim. Umikot ang kanyang paningin, tinitimbang kung gaano ako kadesperado. Ibababa mo ang baril na iyan, o tutuluyan ko ang matandang ito sa mismong harapan ninyo, mariin kong sagot. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Nakakagulat na sa gitna ng matinding panganib, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa aking isipan. Wala na akong pakialam kung anong mangyari sa akin. Ang tanging mahalaga ay makalabas ng buhay sina Sarah at Miguel. Napaiyak si Nanay Carmen. Ang kanyang mga luha ay mabilis na tumulo sa kanyang mga pisngi, bumabagsak sa mismong talim ng itak na nakadikit sa kanyang balat. Anak, parang awa mo na. Huwag mong gawin ito sa akin. Nanay mo ako. Ako ang nagpalaki sa iyo. Huwag mo akong tawaging anak. Madiin kong bulong sa kanyang tainga, sapat lang para siya ang makarinig. Pinatay mo na ang anak mo nang ibenta mo kami sa mga taong ito. Wala kang ibang iniisip kundi ang sarili mo at ang tunay mong anak. Ngayon, pagbayaran mo ang kasakiman mo. Sa halip na matakot, biglang humalakhak ng malakas ang lalaking may tattoo. Isang nakapangingilabot na tawa na nagpatindig sa aking mga balahibo. Ibinaba niya ng kaunti ang kanyang baril at umiling-iling, tila ba nanonood ng isang nakakatawang palabas. Sige, sabi ng lalaki, ang ngisi sa kanyang mga labi ay puno ng kademonyohan. Gawin mo, hiwain mo ang leeg niya. Natigilan ako. Maging si Nanay Carmen ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata ay nanlalaki sa matinding panlulumo habang nakatitig sa sindikatong kausap niya. Ano? Garalgal na tanong ni Nanay Carmen. Pangako niyo sa akin, pangako niyo hindi niyo ako sasaktan kung ituturo ko kung nasaan sila. Pangako, panguuyam ng lalaki, dumura siya sa sahig na kawayan. Wala kaming pakialam sa iyo, matanda.
Ang kailangan namin ay ang lagda ng lalaking iyan at ng asawa niya para mabenta ang bahay at mabayaran ang 3 milyong utang ng magaling mong anak. Kung papatayin ka niya ngayon, mas mapapadali ang trabaho namin. Wala na kaming sagabal. At sigurado akong kapag nakita ng asawa niya kung gaano siya kabrutal, baka mas madali nang makuha ang pirma nila sa takot. Nadurog ang huling pag-asa sa mukha ni Nanay Carmen. Ang mga taong inakala niyang kakampi, ang mga halimaw na kinasabwat niya para iligtas si Ramon, ay tinatrato lamang siyang isang walang kwentang basura na pwedeng itapon anumang oras. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagguho ng kanyang buong mundo. Ginamit niya kami, ngunit sa huli, siya rin pala ay ginamit lamang. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin ito. Humahagulgol na sigaw ni Nanay Carmen. Nagpupumiglas sa aking pagkakakapit, ngunit mas hinigpitan ko ang pagkakapulupot ng aking braso sa kanyang balikat. Huwag kang malikot kung ayaw mong masugatan, malamig kong babala. Tumingin ako kay Sara. Nakatayo pa rin siya sa gilid. Yakap-yakap si Miguel na nagsisimula ng umiyak dahil sa ingay at tensyon sa loob ng bahay. Ang mukha ng asawa ko ay basang-basa ng luha, ngunit nakita ko ang tapang sa kanyang mga mata. Hinihintay niya ang susunod kong utos. Sara, tawag ko sa kanya. Ang paningin ko ay nakapako pa rin sa 2 lalaki. Tulungan mong tumayo si Mang Ruben. Kunin mo ang mga susi ng tricycle niya sa ibabaw ng maliit na lamesa sa kusina. Hindi nagdalawang isip si Sara. Mabilis niyang isinukbit ang strap ng bag ni Miguel sa kanyang balikat para maging libre ang kanyang isang kamay. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mang Ruben na nakalugmok pa rin sa sahig, umuungol sa sakit ng kanyang mga pasa. Akmang hahakbang ang pangalawang lalaki para pigilan si Sara, ngunit mabilis kong idiniin ang itak. Isang manipis na linya ng dugo ang tumulo mula sa leeg ni Nanay Carmen. Napasigaw siya sa matinding hapdi at takot. Subukan mong humakbang at sumpaman. Dadanak ang dugo rito, bulyaw ko. Napatigil ang pangalawang lalaki at tumingin sa kanyang kasamahan. Ang lalaking may tattoo ay nagngit-ngit ang mga ngipin. Kahit sinabi niyang wala siyang pakialam kay Nanay Carmen, alam niya na kapag nagkagulo at may namatay, lalong lalaki ang problema nila at baka umabot pa sa pulisya ng probinsya. Hindi sila pwedeng gumawa ng masyadong malaking ingay sa isang lugar na hindi nila kabisado. Sige, sige. Kalma lang, nakataas ang isang kamay na sabi ng lalaking may tattoo. Pabayaan mo silang lumabas, pero tandaan mo, kahit makatakas kayo ngayon, hahanapin at hahanapin namin kayo. Hindi kayo makakapagtago habang buhay. Wala na akong pakialam sa bukas. Ang mahalaga, mabuhay kami ngayon, sagot ko. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata kung paano inalalayan ni Sara si Mang Ruben. Kahit matanda na at duguan, pilit na itinayo ni Mang Ruben ang kanyang sarili. Ang kanyang katapatan at pagmamahal sa akin ay higit pa sa ipinakita ng sarili kong pamilya. Iika-ika silang naglakad patungo sa pintuan. Pumunta na kayo sa tricycle. Paandarin mo, Mang Ruben, utos ko. Nang makalabas sila ng pinto, naramdaman ko ang matinding init ng sikat ng araw na pumasok mula sa labas. Dahan-dahan, paatras akong naglakad patungo sa pintuan, hinihila si Nanay Carmen bilang aking kalasag. Ang bawat hakbang ko ay kalkulado. Hindi ko inaalis ang aking mga mata sa 2 sindikato na tahimik na sumusunod sa amin. Ang kanilang mga baril ay nakababa ngunit handang iputok anumang oras. Anak, maawa ka. Isama mo ako. Papatayin nila ako kapag iniwan mo ako rito, pagmamakaawa ni Nanay Carmen habang kinakaladkad ko siya paatras. Ang kanyang boses ay basag na basag. Ang yabang at pagmamataas na minsan niyang ginamit para durugin ang pagkatao ni Sara ay tuluyan nang nawala. Ngayon, isa na lamang siyang mahinang matanda na nagmamakaawa sa taong itinuring niyang basura. Sana naisip mo ang awa bago mo kami ipinagbili sa mga demonyong ito. Walang emosyong tugon ko. Nang makarating kami sa labas, sinalubong kami ng maalikabok.
na hangin. Sa di kalayuan, narinig ko ang pag-andar ng makina ng lumang tricycle ni Mang Ruben. Umubo ang tambutso nito at nagbuga ng maitim na usok. Nakasakay na si Sara sa loob ng sidecar, yakap-yakap ng mahigpit si Miguel habang si Mang Ruben ay nasa manibela, pilit na kinakaya ang sakit ng kanyang katawan. Huminto ako sa may bakuran, mga 10 metro ang layo mula sa tricycle. Ang dalawang lalaki ay tumigil din sa tapat ng pintuan ng bahay, nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa akin. Alam kong hindi ko pwedeng isakay si Nanay Carmen. Magiging pabigat lamang siya at baka gumawa pa ng hakbang para ipahamak kami habang bumibiyahe. Kailangan ko siyang iwan. Pero ang pag-iwan sa kanya ay nangangahulugan din ng pagkawala ng aking kalasag. "Bilisan mo na!" sigaw ni Mang Ruben. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Nanay Carmen. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang mga mata ng babaeng nagpalaki sa akin. Nakita ko roon ang lahat ng alaala ng aking kabataan, ang mga panahong pinapalo niya ako dahil nagkamali si Ramon, ang mga panahong pinakakain niya ako ng tira-tira habang ang kapatid ko ay may bagong lutong ulam, at ang mga panahong pinipilit ko siyang yakapin, ngunit palagi niya akong itinataboy. Lahat ng sakit, lahat ng pangungulila ay tinapos ko sa sandaling iyon. Mabilis at malakas kong itinulak si Nanay Carmen paharap patungo sa dalawang lalaki. Napasigaw siya nang madapa siya sa maalikabok na lupa, sakto sa paanan ng lalaking may tattoo. Kasabay ng aking pagtulak ay ang mabilis kong pagtalikod at pagtakbo ng buong lakas patungo sa umaandar na tricycle. Ang bawat hakbang ko ay parang bumabakat sa hangin. Narinig ko ang pag-iyak ni Sara. Tinatawag ang pangalan ko. Naramdaman ko ang kalayaan na abot kamay ko na. Ilang metro na lang, ilang hakbang na lang at makakasama ko na ang mag-ina ko. Makakalayo na kami sa impyernong ito. Ngunit ang kasamaan ay hindi sumusuko ng ganoon kadali. Bago pa man ako makatalon papasok sa likuran ni Mang Ruben, isang napakalakas at nakakabinging putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong palayan. Ang tunog nito ay tila pumatay sa lahat ng ingay ng kalikasan. Tumigil ang pag-ikot ng mundo. Isang nakapapasong sakit ang biglang sumabog. May bumagsak sa lupa, kasunod ng isang malakas at nakapanghihilakbot na tili na yumanig sa buong kaluluwa ko. Nangibabaw ang amoy ng mainit na dugo at pulbura sa hangin. Sino ang tinamaan? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang malakas na putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong palayan, binasag ang katahimikan ng kalikasan at nag-iwan ng nakapangingilabot na ugong sa aking mga tainga. Sa isang iglap, ang amoy ng maalikabok na lupa ay nahaluan ng masangsang at mainit na amoy ng pulbura at sariwang dugo. Lumingon ako, ang aking puso ay tila tumalon palabas sa aking dibdib. Inasahan kong makikita ang sarili kong katawan na bumabagsak o maririnig ang pag-iyak ni Sara dahil tinamaan si Mang Ruben. Ngunit ang bumungad sa aking paningin ay isang eksenang habambuhay na uukit sa aking alaala. Nakadapa sa lupa ang lalaking may tattoo, pilit na inaabot ang kanyang baril na tumilapon ng ilang metro ang layo. At sa mismong paanan niya, nakahandusay si Nanay Carmen. Nakahawak siya sa kanyang kanang balikat kung saan mabilis na kumakalat ang malapot at madilim na dugo sa kanyang lumang duster. Sa kanyang matinding pagpupumiglas at takot kanina nang itulak ko siya, nagpumilit siyang tumayo at aksidenteng nabunggo ang braso ng lalaki eksakto sa pagkalabit nito ng gatilyo. Ang balang inilaan sana para tapusin ang buhay ko ay bumaon sa mismong babaeng nagbenta sa akin sa mga demonyong ito. Umungol sa sakit si Nanay Carmen. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng panlilinlang at kasakiman, ngayon ay nanlalaki sa matinding hapdi at kawalan ng pag-asa. Nagtama ang aming mga paningin. Sa kahuli-hulihang pagkakataon,
Nakita ko ang pagmamakaawa sa kanyang mukha, tila ba hinihiling na balikan ko siya, na yakapin ko siya at iligtas mula sa sarili niyang kamalian. Isang bahagi ng aking puso, ang bahaging naiwan sa aking kabataan na uhaw sa pagmamahal ng isang ina, ay sumigaw na tumakbo pabalik. Ngunit nang marinig ko ang matinis na iyak ni Miguel at ang pagtawag ni Sara sa aking pangalan, namatay ang anumang natitirang awa sa aking dibdib. "Sakay na! Bilis!" Garalgal na sigaw ni Mang Ruben habang pilit na pinipiga ang silinyador ng kanyang tricycle. Huminga ako ng malalim, tinalikuran ng dugo ang babae sa lupa at buong lakas na tumalon papasok sa umaandar na sidecar. Sinalo ako ni Sara, mahigpit na yumakap sa aking baywang habang ang isa niyang braso ay nakapulupot kay Miguel. Pinaandar ni Mang Ruben ang tricycle palayo sa bahay. Binabagtas ang lubak-lubak na kalsada nang walang pakialam sa alikabok na pumapasok sa aming mga mata. Lumingon ako sa likuran. Nakita kong nakatayo na ang pangalawang lalaki at inaalalayan ang kanyang kasamahan, ngunit hindi na nila kami sinubukan panghabulin. Alam nilang ang alingaunggaw ng baril ay tiyak na nakatawag na ng pansin sa mga kalapit na barangay. Huli na para sa kanila. Habang palayo kami ng palayo, naramdaman ko ang tuluyang pagbagsak ng aking mga balikat. Yumakap ako ng napakahigpit kay Sara. Ibinaba ko ang aking mukha sa kanyang leeg at doon, sa gitna ng umaandar at maingay na tricycle, humagulgol ako ng parang bata. Umiyak ako para sa lahat ng sakit. Umiyak ako para sa pamilyang pinangarap ko, ngunit kailanman ay hindi naging akin. Umiyak ako dahil sa wakas, tapos na ang lahat. Dumiretso kami sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya sa bayan. Isinalaysay namin ang buong pangyayari. Dahil kilala si Mang Ruben sa kanilang lugar at may mabuting reputasyon, agad na kumilos ang mga autoridad. Nagpadala sila ng mga pulis sa bahay ng matanda, ngunit pagdating nila roon, wala na ang mga sindikato. Ang tanging naabutan nila ay si Nanay Carmen, na walan ng malay dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya, ngunit buhay. Dinala siya sa ospital at binantayan ng mga pulis bilang isang pangunahing saksi at suspek sa nangyaring pamimilit at pakikipagsabuatan. Lumipas ang mga buwan. Ang mga sugat ng kahapon ay unti-unting naghilom, bagamat ang mga peklat nito ay mananatili habang buhay. Nakatira na kami ngayon sa isang tahimik na probinsya sa tabing dagat, malayo sa ingay ng Maynila at malayo sa anumang bakas ng aking nakaraan. Nakahanap ako ng maayos na trabaho sa isang lokal na paggawaan ng mga kagamitang yari sa kahoy, habang si Sara ay nagtayo ng isang maliit na sari-sari store sa harap ng aming inuupahang bahay. Nakabalik na rin si Mang Ruben sa kanyang sakahan. Minsan ay binibisita namin siya, nagdadala ng mga preskong isda at tinapay bilang pasasalamat sa pag-utang namin ng buhay sa kanya. Siya ang naging tunay na ama at lolo para sa aming maliit na pamilya. Mula sa mga balita at sa investigasyon ng pulisya, nalaman namin ang kinahinatnan ng mga taong minsan kong tinawag na pamilya. Naaresto ang sindikatong nagtangkang kumuha sa amin matapos maglunsad ng malawakang operasyon ang mga autoridad laban sa ilegal na sugal at pangingikil sa syudad. Si Kuya Ramon ay nahuli rin ng mga pulis habang nagtatago sa isang inabandonang bodega, butot balat at halos wala na sa katinuan dahil sa matinding takot at gutom. Kasalukuyan siyang nakakulong at nahaharap sa patong-patong na kaso ng estafa. Si Nanay Carmen ay nakaligtas mula sa pagkakabaril, ngunit ang pinsala sa kanyang ugat ay nagdulot ng permanenteng paralisis sa kanyang kanang braso. Nakauwi siya sa kanilang lumang bahay, ngunit walang sinuman ang nag-alaga sa kanya. Si Tatay Carding, na hindi kinaya ang sunod-sunod na trahedya at ang kahihiyan sa kanilang komunidad, ay iniwan siya. Namumuhay ngayon si Nanay Carmen ng mag-isa, nilamon ng sarili niyang kasakiman at araw-araw na pinagsisihan ang ginawa niyang pagtataboy sa tanging anak na handang mag-alay ng buhay para sa kanya. Hindi ako nakaramdam ng tuwa sa kanilang sinapit.
Wala rin akong naramdamang awa. Ang tanging namayani sa aking puso ay isang malalim at payapang pagtanggap. Natutunan ko na hindi lahat ng pamilya ay nakadugtong sa pusod at dugo. Minsan, ang mga taong pinagkakautangan natin ng buhay ay sila ring mismong kukuha nito. Ang tunay na pamilya ay pinipili araw-araw. Pinipili sa pamamagitan ng respeto, pag-unawa, at pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Isang hapon, habang nakaupo ako sa aming maliit na beranda, pinagmamasdan ko si Sarah na nakikipaglaro kay Miguel sa buhanginan. Tumatawa ang aking anak, malakas at punong-puno ng inosenteng kaligayahan. Wala siyang dalang bagahe ng nakaraan. Lalaki siyang hindi nakikilala ang takot at pang-aabuso na dinanas ng kanyang ama. Lumapit sa akin si Sarah, pawisan ngunit napakaganda sa ilalim ng papalubog na araw. Sumandal siya sa aking balikat at hinawakan ang aking kamay. "Masaya ka ba?" Malambing niyang tanong. Ngumiti ako at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Sobra, wala na akong mahihiling pa. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang maalat na hangin ng dagat at ang kapayapaang matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Ligtas na kami. Sa wakas, malaya na ako sa mga tanikala ng utang na loob na muntik nang sumira sa aking buhay. Ngunit kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog ang mag-ina ko, narinig ko ang isang mahina ngunit pamilyar na tunog mula sa labas ng aming bakuran. Isang mabagal na yabag. Tumayo ako at dahan-dahang sumilip sa siwang ng aming bintana. Sa ilalim ng madilim na poste ng ilaw, may isang bulto ng lalaking nakatayo, tahimik na nakamasid sa aming bahay. Wala siyang ginagawa, nakatayo lamang at nakatitig sa aming pinto bago unti-unting naglakad palayo at naglaho sa dilim ng gabi. Bumilis ang tibok ng aking puso. Sino ang taong iyon? Isang simpleng dumadaan lamang ba o may nakahanap na naman sa aming pinagtataguan? Handa na ba talaga akong harapin ang multo ng kahapon kung sakaling kumatok itong muli sa aking pintuan?